Bakit kailangan ipa-impeach si Sara? Alam mo kung bakit? Bakit, partner? Isa lang ang nakikita ko. Ayaw ng Pilipino na maulit muli yung ginawa nila sa Pilipinas. Totoo. Kasi si Sara Duterte, to be honest, hindi naman tatakbo yan for the Filipino people eh. She is not for the Filipino people. Hindi rin siya fit. Yes, true. She is not fit being a president. Oo. Alam mo, taong bayan, partner, hindi na siya, ayaw na magtiwala sa babae. Nasubukan natin si Gloria, nasubukan natin si Cory. Diba? Ano nangyari sa bansa natin? Nag-drop talaga tayo. Drop down talaga. Pumasok si Pinoy, umangat tayo ng kokonte, sumabay tayo sa 40, 42 na gasolina. Pumasok si Duterte, nagkandaleche-leche. Ayan na. Tapos ipapasok. Gusto pang ipasok yung anak niya? O, diba? Nagkandaleche-leche-leche. Ang nominana ni Presidente Bongbong Marcos, yung problema ni Duterte. Diba? Kasi papasok mo pa si Sara Duterte. Anak ka ng teteng, baka ibenta na tayo sa China. Wala na. Nga na. Lalong nawala ang Pilipinas. Ayaw pa sabihin. Kasi imagine mo, partner, no? Hindi ko talaga siya nakikita as president eh. Wala siya ni image, masasabi mo, intelligence, wala. Hindi mo makitaan. Wala talaga. Hindi mo makitaan. Kahit saang angulo, mapa front view man, side view, wala eh. Hindi mo makitaan ng isang Sara Duterte na maging presidente. Totoo. Malayo. Ang layo. Kasi kung titignan mo siya, para siyang she is an ordinary mayor. Mag-mayor ka na lang. Hindi ka pa presidente. Hindi ka bagay maging presidente pang mayor ka lang. Or else, mas maganda siguro, manahimik ka na lang. Di ba? Maging, ka na lang, maging, tawag dito, civilian. Maging normal na tao. Teka, may tumatawag. Sagutin natin. Yan, tumatawag. Hello, she? Ay, Wrong number. Wrong number. Diba? Kasi alam mo, gaya nito, bago matapos ang taon, mabibilang mo ba ilang bansa ang nabisita ng gagang to? Ang dami. O, diba? Award. Parang gusto niyang talunin si Taylor Swift sa World Tour. Diba? Tapos, anong outcome? Ano ba ang napala? Sumasahod. Sumasahod. Bayad ng taong bayan. Tapos, expenditures niya, taong bayan din na nagbabayad. Kaya nga. Tapos, sasabihin niya na sariling sagot niya, parang hindi ka panipaniwala yun, partner. Bit-bit mo stuff mo, tapos hindi pera ng taong bayan o pondo ng taong bayan ang gamit mo. Kalokohan yun, walang ganun. Diba? Kaya nga sabi ko, niloloko tayo eh. Kaya nga panawagan ko lang din sa mga Pilipino, sa taong bayan, mag-isip-isip na rin kayo, lalo na sa mga DD shits. Harap-harapan hindi nila maiisip yan. Close-minded yung mga yan. Partner, sarado ang utak niyan. Ang mata niya nakapiring, nakatuon lang ng gano'n. Dapat ba tik-tikin ko yung utak niya para magbukas, punyeta? Wala na nga utak, munggo. Diba? Kasi imagine mo, bago matapos ang taon, walang nagawa si Sara. May nagawa man siya, lugaw lang, may palista pa. May pa-budget pa si government sa kanya. O, diba? Budget pa dapat niya, kung ako tatanong mo, hindi binibigyan ng budget yan eh. Ba't bibigyan ng budget? Naglalakwatsa ka lang. Naglalakwatsa lang. Bakasyon ka lang. Diba? Tapos, gusto ka pang gayahin ng kuya mo? Galing naman. Mag-world tour din? Ano to? Taylor Swift 2.0? Nakakagigil. Tawag nito. Ilan? 20 na bansa? 17. 17 countries in 2 months. Ang gusto niyang puntahan in 2 months. Sabi ko, wow. Ang social ng concert mo, ha? Tapos ano gagawin mo doon? Magwa-walk-walk ka lang? Galing. Pero at least, kahit pa paano, kailangan ma-aware yung Pilipino na hindi ito yung forte ng isang presidente. Hindi ito ang tipo ng presidente. Ang kailangan natin, yung pagbaba ni Presidente Marcos, yung times 2 niya. Yung magpapatuloy na kung ano man ang nasimulan niya. At the same time, is magkakaroon rin ng malinaw na proyekto para sa kinabukasan ng taong bayan. Alam mo sana kung tutuusin, sana support. Ako isa lang bet ko. If there is a possible na maging presidente, isa sa pinakamaganda tumakbo si Sunny Trillanes. Totoo yan, partner. Ako sabi si Sunny Trillanes. Kasi imagine mo, kung tatakbo si Sunny, kaso ang problema, walang makinara si Sunny. Pero kung susuportahan ni President Bongbong Marcos si Sunny Trillanes,
mananalo yan. Oo. Mananalo Sigurado rin yan. ako dun. Mananalo yan. Bakit? Biro mo, yung standard bearer, ibabangga mo kay Sara Duterte. Sara tatakbong presidente. Tatakbong presidente yan eh. May tumakbo, no? Oo, kaya ito nga ang laban yan. Ito laban ko bago tayo dumako doon. Para sa kwentuhan natin. Ngayon umaga. Si Sara, ano yan? Gustong tumakbong presidente niyan. Ngayon, pag pina-impeach siya, hindi siya makakatakbo. Pag lumaban niya, hindi nag-resign niya, pina-impeach yan. Matik yan. Hindi na ang consequences ng impeach is hindi ka na makakatakbo pa. kahit barangay level. Yan yung government Bawal office. ka nang tumakbo. Yun ang magiging consequences Ay, nun. please lang. So, ang gagawin niya ni Sara, magre-resign yan Oo. bilang vice-presidente. Aangat ngayon aangat ngayon si Senate President. O, ang mangyayari ganito. Alignment yan. Hindi naka-align. Ito na, naka-align na yan. Pwede nang mag-align dito. Bumaba yan. Preparation na yan si Sara. For For 2028. 2027. Oo, 2028. Ngayon, magbabanggaan. Kung mapa-impeach siya, maganda. Kung lumaban si Sara para wala nang matalo man siya doon, tanggal sa posisyon. Tanggal kagad, di ba? Wala tayong makakalaban na Oo. si Go na lang. Kung magtabanggaan, si Sara Duterte at si Trillanes, mas maganda laban. Bakit? Kasi imaginein mo, pinakulong niya tatay mo. Pina-impeach ka nang dahil dito. Tapos alam ng tao korap ka, babangga ka sa malinis sa tao. Exactly. Walang laban si Sara. Di ba? Walang laban si Sara. Bakit? Maraming boboto kay Trillanes. Baka mamaya magbalik-tara ng mga ang mga far-right group niyan. Totoo. Kung susuportahan ni Presidente to, kung bibigyan ni President Bongbong Marcos to ng chance, opportunity na sana tumakbo ka. Kukunin kita, tutulungan mo ko. 'Di ba? Tumakbo ka. No? Maganda sana. Kasi yung view ng taong bayan, gusto malinis. Ayaw ng tao sa magnanakaw. Transparent. 'Di ba? Si Sunny, hindi mo makitaan na nagnakaw. Track record na tapos niya ang Senado. Wala. Ni piso, walang ninakaw sa taong bayan. Tsaka isa siya sa mga kumbaga top listed siya sa mga talagang working senator during Diba? his term eh. Napakarami niyang batas na naipasa. Exactly. 'Di ba? Yung 4Ps. Yung kiniklaim ng mga Duterte, pinataas ang sahod ng mga sundalo. Ano yan? Magdalo yan. Hindi naman makapagpasa ng batas si Digong eh. Pipirma lang yan. Ano yung papasa ni Diba? Digong? Ang senador ang gumagawa. Di ba? O ano pa, napakaraming batas. Yan, dalawa lang ang nabanggit ko pero napakaraming batas. Imagine mo, kung ganun tao ang mauupo sa gobyerno, malinis na tao, malilinis ang bansa natin. At saka sigurado ang taong bayan na talagang may pupuntahan tayong maganda. Isa pa, parang pinagsama-sama mo Fernando po, pinagsama-sama mo na Bongbong Marcos. Yun. Pinagsama-sama mo sa iisang tao. Andun yung qualification eh. Sayang yung qualification ng tao. Kung hindi mo mapaikinabangan sa higher position. Totoo. Promise, I swear, partner, pag si Sunny naging presidente, tapos lahat ng korap sa bansa. Akala ko ubos na ang Duterte sa bansa. Hindi kasabay ng pag-ubos sa kanila, tapos din sila. Well, totoo. 'Di ba? Oh, imaginein mo, presidente yan, susunugin niya lahat ang nasa nasa korap. Literal. Putya, kaya nga pinabababa ni Duterte sa Senado eh. Kasi wala silang makitang korap. Wala silang makitang butas or dumi. So bahid ngayon, ng dungis. magandang maging presidente to. Kung ako tatanungin mo, partner, kasi yan ang nakikita ko sa kanya. I agree with you, partner. Siyempre, samahan mo ng vice-presidente maayos. Oo naman. Di ba? Yung totoo may malasakit sa taong bayan. Yung totoo may malasakit. Yung kaya magpakulong ng mga manyakis. At hindi lang yun, may mga naipapasaring batas na napapakinabangan ng taong bayan. Correct. 'Di ba? Correct. 'Di ba? Yung mga tao na mayroong nagagawang tama sa gobyerno. Hindi puro kuda, hindi puro salita. Kayang-kayang magpakulong sa Senado. 'Di ba? Ako hindi ko pero nakikita ko pwede si Risa. Risa, ako I go for Risa Ontiveros. Yeah. Pwede rin si General Torre. 'Di ba? Pero ako kasi na-imagine ko si Senator Risa Ontiveros as a soft-hearted vice president na handang
manilbihan to the next level Yeah. para sa taong bayan. Kasi, Ako nakikita ko sa kanya, mas magaling pa siya kay Lenny. oo naman. Mas magaling pa si Risa kay Lenny. Sino yun? Ulit? Sino Hindi, yun? hindi, mas magaling pa. Mas magaling pa si Risa Hontiveros kaysa kay Lenny. Sino ba yun? Lenny Robredo. Ah! Yun pala yun. Sorry, hindi ko siya ramdam. Hindi ko siya dama. Mas magaling pa kung may vice presidente, mas magiging magaling si Risa Hontiveros kaysa kay Lenny. Because Lenny Robredo, hindi ako na-believe sa kanya ngayon because siya tatakbong presidente to si Lenny. Parang sinuportahan mo si Sara. Alam mo, tsaka nung panahon hinahanap po si Lenny Robredo nung panahon ng impeachment eh. Wala, di ba? Which is yung mga kakamping, yung mga Todo laban eh. Todo laban. Totoo. Siya hindi. Todo tahimik lang. Tahimik. Di ba? Hindi pa pwede yun. Kaya nga siguro nagkalit rin ng mga penklawan eh. Oo. Nagkaroon rin sila ng negative reaction. Hindi pwede yun. Di ba? Hindi pwede yung ganun na tirada mo, ganyan ka babagsak. Tsaka matanong ko lang partner, na-curious lang ako out of curiosity. Di ba naging BP si Lenny? May nagawa ba siya? Meron naman na NGO, Angat Buhay. Hindi ko kasi ramdam yung mga ganun. Hindi mo mararamdaman yung kasi yung housing na dapat na inano sa kanya na ni Digong, Hindi rin natuloy. hindi natuloy. Aray ko. 'Di ba nag-resign siya? Oo. Ang pinaka nag-resign si Lenny nga pala. Yes, no? nag-resign because of Senator Go. So doon pa lang din mismo talaga partner, may kita mo siya na not a strong leader or competent. Hindi siya bagay. Hindi siya competitive. Hindi, tsaka ayaw na ng tao ng babae na na presidente. Gusto talaga nila lalaki. Kung tatakbo man si Lenny for president for this coming election or sa 2028, lalabas lang ng saling pusa siya. Oo. 'Di ba? Oo. Parang panabla ka lang. Pero wag niya na sana salingin si Risa. Sayang eh. Si Risa Hontiveros is fully groomed para tumakbo sa higher position. Totoo. Diba? Kumbaga makikita mo naman sa profile ni Senator Risa Hontiveros talagang may ginagawa at may nagawa na. Correct. May napatunayan May resibo na. May resibo na. Kumbaga, ito yung protest na galing sa puno na hinog Naalala na ko yung na. resibo na yun. Nagsimula rin yung saltang resibong yun kay Lenny eh. Di ba? Lalaban tayo. Di ba? Hindi natin mararating ang Pero- 2028 kundi tayo dadaan sa 2025. Imagine, Lenny Robredo, bakit ba siya naging vice president? Because of LP. And namatay si Jesse. Actually, Jesse Robredo is tatakbo ng presidente. Oo, ganun dapat, di ba? Pero kung tutusin kung makita mo, Lenny, wala naman siyang strong background or profile eh. Wala. Before siya pumasok as vice president. She is a housewife. Housewife. And a Yung lawyer. Housewife. And a lawyer. Yeah, a lawyer. Pero, kumbaga partner eh. Sa politika kasi, in terms of pagtakbo sa higher position, ang mga tinitignan dyan is not about your educational background din. It's more on about your profile, kung ano ba yung mga nagawa mo at balak mong gawin pa. Correct. Yun kasi tinitignan na rin ng taong bayan ngayon eh. Anong plataforma mo? Hindi ka naman siguro kagaya ni Marcoleta na ang tukay bula-bula lang. Hindi kagaya ni Cayetano na ang 10K bula-bula lang din, di ba? Bula-bula lang din. Tinitignan ng taong bayan kung ito bang sinabi mo ay kaya mong gawin. Kaya ba? Senator Risa Hontiveros, may napatunayan na. May mga nagawa na. So, hindi siya, kumbaga hindi kailangan magdalawang isip ng taong bayan kapag narinig ang pangalang Senator Risa Hontiveros. Kasi bakit? Kahit ano Kasi nakatatak sa kanya, may trabaho eh. Alam mo, kaya I told you, that is the perfect tandem. Totoo. They are the perfect tandem. If you say, Excited ako doon. if you say, Sara Duterte versus Trillanes, sino pipiliin ng tao? Doon ako sa Trillanes. Kay Trillanes. Diba? Bakit? Walang bahid korupsyon. Oo, Sara malinis. Duterte, may bahid korupsyon. Di marunong magpaliwanag ng confidential fund. Di marunong ayaw sumagot sa impeachment. Puro yabang, puro mura. Nagbanta na papatay. Kung kaya niyang sabihin yun, kaya niya rin gawin yun. Totoo yun. Sa Trillanes, may narinig ka ba? Papatayin kita. Wala. The only word na sinabi niya, pagbaba ni Digong, pakukulong ko siya. Which Ayun, is nangyari. Diba? Diba? Risa Hontiveros, sabi kay Lenny Robredo. Sabi natin na si Lenny is katandem ni Sara. Dahil magkaibigan naman talaga sila. 'Di ba?
Ayaw nga makialam ni Lenny Robredo nung pinapahimpit si Sara kahit na yung mga kakamping gusto ipakulong si Oo. Sara. 'Di ba? Walang sinabi si Lenny kasi bakit pinuntahan kaibigan eh. Si Lenny. Tsaka totoo na magkaibigan si Lenny at si Sara. Oo. So, Lenny, tignan mo si Risa. Ano nagawa ni Lenny as a vice president? Basta ng taong bayan 'yon. Hindi marunong ang taong bayan makakalimot. Totoo. 'Di ba? Tingnan mo si Risa, may track record sa Senado. Ano nagawa ni Risa? Napakalaki. Napakarami. Ang dami niyang pinakulong, ang dami niyang ginawang batas, marami siyang sinabatas, marami siyang tinulungan, at kahit papano, hindi siya nakakakalimot tumingin sa mga ordinaryong Pilipino. Totoo yun. Kung may totoong nasa laylayan na naaabot, si Risa yun. Si Risa yun. Okay? Kasi kahit naman before, pag nakikita ko sa Senator Risa, talagang, alam mo, may imagine mo yung parang Mama Mary ang datingan. What if there is a bomb, Aquino? What if there is a bomb, Aquino, na papasok? Parang I just want to say to Senator Bam, mag-stick ka muna sa Senado. Magpahinog ka muna, kumbaga. Alam mo, nakikita ko sa kanya si Senator Ninoy To be honest. The former The former senator. senator. The former Senator Ninoy, the late Senator Ninoy, no? Nakikita ko sa kanya si Ninoy. The gesture, sabi ko, is si Ninoy. Si Ninoy. Baka nga anak ni Ninoy. Uy! Chika yan! Baka lang. Ganon. Baka lang. Kasi magkamukha sila eh. Magkamukha sila Pero eh. rin, for Senator Bam, like what I said earlier, magpahinog ka muna. Yeah. Build your own profile. Pakita mo sa taong bayan na worth it ka to run for a higher position in the near future. Sayang but yun. not for this election. Wag siyang mabulag na nag-number 2 siya. No. Magkaiba ang boto ng presidential, magkaiba ang boto ng senatorial. Senatorial. Yeah. Kaya si Bongo, kahit nag-number 1 yan, wag siyang pakampante na he can run as a vice president. Huwag siya magpakampante na nasa Pilipinas pa siya pagdating ng eleksyon. hindi rin tayo sure dyan. Baka magkaroon na rin ng instant flight yan. Diba? Handa na yung ticket sa Netherlands. True! Partner speaking, doon sa pag-usapan natin, ang lawak na pag-uusapan natin, di ba? That's the most important sa mga usapin na ganito. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura, mga troll farm malamang susuko na dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala.